ang isa sa mga binatayan natin dito sa ASEAN Summit kung sino-sino yung mga cabinet secretaries na kasama ni President Bongbong Marcos. Kasi syempre, nangyari itong pagbisita niya dito right after nung inanunsyo niya na isang malawakang revamp. Pero bigyan ko lang kayo ng idea, very limited lang yung numero na kasama niya dito ha. Ang nakita natin kanina, si Communications Secretary Jay Ruiz. Tapos nakita rin natin si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na nag-attend pa dun sa Foreign Ministry o Foreign Ministers meeting kahapon. Pero pag chinek natin yung listahan na nakalagay dito sa Media Center ng Malaysia, nakasulat din doon yung pangalan ni incoming DFA Secretary Tess Lazaro bilang representative naman ng Pilipinas doon sa senior officials meeting. So pareho silang nandito. Pero siguro yung isa sa pinakamahalagang nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa ASEAN plenary session kanina ay yung tungkol doon sa Code of Conduct kasi hinikayat niya yung mga ASEAN members na bilisan naman natin yung pagsasapinal nitong COC kasi kailangan na to for maritime security. At saka yung pangalawa na pinaka-importante rin siguro ay yung pagsuporta ni PBBM dun sa posisyon ng ASEAN para siguruhin na hindi magiging retaliatory yung measure na gagawin natin patungkol doon sa pagpapatupad ng US tariff na ini-impose niya President Trump. Ang sabi nitong si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, sumulat na raw siya kay US President Donald Trump para magkaroon ng US-ASEAN meeting at mapag-usapan ng tungkol sa tarifang ito. Aside from that, Mase, meron ba tayong mga inaasahang bilateral meetings? And do we know kung ano yung mga subjects na pag-uusapan with these leaders of these nations? Chiki, kanina meron ng 3 bilateral meetings na nangyari. Kasama ni PBBM yung heads of state ng Laos, ng Thailand at saka ng Vietnam. Basically, ang napag-usapan nila dito, education, yung tungkol sa OFWs natin, yung tungkol sa agriculture, pero nangihingi pa tayo ng details dito sa Vietnam kasi yun yung pinakahuli na nangyari kaya hindi pa naibigay ni Yusek Claire Castro yung detalye. But of course, we expect na natalakay din dyan yung tungkol sa West Philippine Sea. Bukas, ina-expect natin na magkakaroon din ng bilateral meeting si PBBM kasama naman ng head of state ng Kuwait. Tapos yung sa Kuwait, do we know what they're going to talk about or hindi pa? Wala pang dinidiscuss sa atin na agenda, Chiki, ang Malacanang kung ano pag-uusapan sa Kuwait. Pero siguro, it's safe to assume na kasama dun sa i-discuss yung OFWs. Kasi isa to dun sa mga bansa na may pinakamaraming bilang ng mga manggagawang Pinoy. Tapos yung may mga issues about dun sa mga securities din ng mga Pinoy dyan sa bansa na yan. So I think, assume na natin na kasama yun. And is that the only thing sa agenda niya bukas, yung bilateral meetings? And I don't know kung meron pang continuation dyan or meeting with the Pinoy community? Napaka-importante ng agenda tomorrow, Chiki. Kasi kung ngayon, mga members ng ASEAN, yung kasama dun sa summit, tomorrow kasama na dyan yung mga miyembrong bansa ng GCC. Yung Gulf Cooperation Council. Ito yung mga bansa sa Middle East. Kaya bukas nakatakda yun sa Kuwait. And isa pa sa inaantabayanan natin ay yung pulong kasama ang China. So kanina nga sinasabi natin sino kaya ang pupunta from China. Malamang sa malamang hindi pupunta si Chinese President Xi Jinping kung ang pagbabatayan natin ay yung mga nakalipas na ASEAN Summit kagaya nung nangyari sa Laos last year. Hindi nagpunta si President Xi Jinping dun sa ASEAN Summit. Ang naging representative ng China ay si Chinese Premier Li Qiang. So posible, maaaring siya rin yung makamit ng mga ASEAN leaders bukas. Pero kung sino man yung maging kinatawan ng China, syempre ang inaantabayanan natin, yung pa ring issue ng South China Sea, ng COC pa rin. Oo, pinakamalaking issue. Mase, kailan kayo babalik ni PBBM? Si President Marcos, mauuna siyang umuwi sa akin. Okay. Kasi uuwi na siya tomorrow kasi last day na ng ASEAN Summit bukas. Pero ang balita natin, gabi na siya uuwi. Sana matuloy, no? Fingers crossed na pagbigyan niya tayo sa press briefing kasi kanina nagtanong na sila ng mga possible questions. So hopefully matuloy yung pagpapa-interview sa atin ni PBBM kasi dami nating gustong malaman. Sino ba yung mga susunod sa cabinet revamp? Sino ba yung tinutukoy niya doon sa
20 pesos na bigas na government official na sangkot dun sa rice smuggling, kaya hindi nakuha yung 20 pesos. So sana masagot yan kung matuloy yung ating kapihan with the media.